Pinababalik ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 400 million pesos na branding budget ng Department of Tourism. Gagamitin niyan para mapanatili ang momentum ng pagpapalakas ng international image ng Pilipinas. Si Kenneth Pasyente sa report. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Budget and Management na ibalik ang 400 million pesos na branding budget ng Tourism Department. Yan ang direktiba ng Pangulo sa pulong sa Malacanang kasama ang DOT at economic managers ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, makatutulong ang pondo sa pagpapalakas ng imahe ng bansa sa international stage. Lalo na ngayong gumawa ng kasaysayan ng mga Filipino artists at athletes dahil na rin sa kanilang husay. Makatutulong din ang budget para ipagmalaki ang galing ng mga Pinoy health workers noong pandemic. Ikinatuwa ng Department of Tourism ang pagre-restore ng Pangulo sa pondo ng branding budget. Kung walang sapat na pondo sa campaign projects, posibleng magresulta sa mas maliit na engagements, mas kaunting trade and consumer activation opportunities at kawalan ng global media placements. Target na kunin ng naturang pondo sa contingency fund ng Office of the President. Ibinida naman ng DOT sa Pangulo na umabot sa 760 billion ang naitalang international visitor receipts sa bansa sa buong taon ng 2024. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. ang matibay na suporta sa konstruksyon ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines o VIP Building sa kanyang meeting kasama ang DOST. Maagang paghahanda ito sa posibleng pagtama ng panibagong global pandemic. Una nang sinabi ng DOST na wala sa 2025 National Expenditure Program ng DPWH ang pondo para sa VIP. Pero tiniyak ng Chief Executive na hahanap ng paraan ng pamahalaan para mapondohan ang proyekto. Tinatayang nasa 680 million pesos ang kailangan para umarangkada ang planong VIP. Kabilang narito ang pagdevelop ng bakuna para sa tao, hayop at halaman. Binigyang diin naman ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapatayo pa ng mas marami at malalaking dam. Sa meeting kasama ang National Irrigation Administration o NIA, tiniyak ng Chief Executive na suportado ng pamahalaan ang pagpopondo sa irrigation programs, gaya ng ilang mga proyekto sa Ilocos Norte at Tarlac. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.